Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Inuutusan tayo ni Jesus sa ating ebanghelyo na tularan ng Diyos Ama na ganap o perpekto. Ngunit alam naman nating lahat na makasalanan tayong lahat. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging ganap o perpekto na tinutukoy ni Kristo? Kung babalikan ang mga naunang bersikulo, mapapansin na patungkol ito sa hindi paghihiganti, sa pagsukli ng kabutihan, sa gumagawa sa atin ng kasamaan, sa pagmamahal sa kaaway. Sa madaling sabi, ipinakikita ng mga naunang bersikulo na ito kung ano ang pagiging ganap o perpekto ng Ama na tinutukoy ni Kristo. Ang pagmamahal sa lahat ng pantay-pantay. Sinasabi ni Jesus na kung paano magmahal ang ating Amang nasa langit sa ating lahat, ganoon din dapat tayong magmahal sa lahat ng tao, kabilang na ang ating mga kaaway o gumagawa ng masama sa atin. Hindi inaasahan ni Jesus na hindi tayo magkasala, pero inaasahan niya na magmamahal tayo tulad ng ating Diyos Ama. Sino-sino para sa iyo ang mga taong mahirap mong gawan ng mabuti? Simulan mo na